Sumilip ang liwanag ng umaga sa bitak na bintana ng maliit na silid sa itaas ng bar. Walang galaw si Jean sa kama. Dahan-dahang umaangat ang kanyang dibdib sa bawat paghinga. Sumasayaw ang alikabok sa gintong liwanag, habang ang amoy ng whiskey at kahoy ay kumakapit sa hangin. Sa ibaba, maririnig ang mahihinang usapan, humahalo sa ingay ng mga unang parokyano ng umaga. Sa isang mesa sa likod, tahimat na nagtipon sina Alex, ang may-ari, at si Dr. Robert. Nasa pagitan nila ang mga tasa ng kape, hindi man lang nagagalaw. Mabuting bumalik na siya, matapos ang 8 mahabang taon. Akala ko tuluyan na siyang nilamon ng dagat. Hindi normal ang kalagayan niya. Sa pisikal na aspeto, matatag siya, pero may mali sa loob. Mabagal ang tibok ng puso niya para sa isang karaniwang tao, at ang mga ukat sa braso niya, nakita ko na to noon. Maglalaho rin iyon kapag tuluyan na siyang gumaling. Sana'y hindi mo ito ikalat sa kahit kanino, Doc. Huwag kang mag-alala, Alex. Magkaibigan kami ni Dr. Robert. Mabuting tao siya. Hindi niya ipagkakalat ito. Ah, ganun ba? Salamat sa pagtitiwala, Ona. Kinabukasan ng umaga, bumaba si Jen. Umuugong ang mga kahoy na hagdan sa ilalim ng kanyang bota. Bawat langit-ngit ay bahagyang umaalingaw-ngaw sa tahimik na bar. Halos wala namang nagbago. Nandoon pa rin ang hanay ng mga bote na may alikabok sa likod ng counter. Pero iba ang pakilamdam ng hangin. Parang mas mabigat. Jean, gising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? 8 taon kang nawala. Walang balita, walang bangkay, walang bakas. Akala namin pinakain ka na ng isda. Pero masaya akong natagpuan kita. Sana may maisagot ako. Hindi ko maalalang lahat. Pira-piraso lang. Ang barko, ang bata, pagkatapos puro dilim na lang. Eddie, Sleeping Beauty. Maligayang pagbabalik sa bangungot. Sleeping Beauty? Baka natrap ka sa kung anong isla, ha? Walang kausap, walang pagkain, hanggang sa tumigil na lang mag-isip ang utak mo sa sobrang lungkot. Parang bakasyon kung pakinggan mo. Pero seryoso, masaya kaming nakabalik ka na. Salamat. Salamat, owner at Alex. Lumapit si Jean sa bintana at ipinatong ang kamay sa kahoy na frame. Sa labas, buhay ang kalsada. Mga tinderong naglalakad, mga biyahero, at usok na umaakyat mula sa mga chimenea. 8 taon. Parang ibang buhay na. Marami kang namiss habang wala ka. Anong ibig mong sabihin? Nagbago na ang mga lungsod. Nagsimulang lumitaw ang mga vampira tuwing gabi. Hindi na mga lumang alamat, totoo sila. Mabilis, tahimik, organisado. Kumikilos sila na parang may nag-uutos sa kanila. Mga vampira? Akala ko kwento lang yan ng mga lasing sa madidilim na eskinita. Ganon din ang akala ng lahat. Hanggang may mga totoong bangkay na silang iniwan. Madalas silang makita malapit sa mga lumang distrito at sa madilim na gubat malapit sa pantalan. May mga saksi na nagsabing may nakita silang kakaibang mga ilaw. Ang iba naman, may narinig na mga tinig na parang nagcha-chant. Madilim na gubat? Nakapatay na ako ng isa sa kanila. Maswerte ka. Nauna kitang nakita. Kung hindi, hapunan ka na sana nila ngayon. Jill, tingnan mo nga mabuti ang buhok mo. Alam mo, sa haba niyan, mukha ka ng babae ngayon. Ha? Seryoso ba? Dapat talagang pumunta na ako sa barberia ngayon din. Sandali lang.
May binabalak ka, di ba? Anong itsura ng ngiti mo na yan? Wala naman. Iniisip ko lang na masyadong perpekto ang buhok mo para sa isang lalaki. Sayang kung hindi gagamitin. Anong ibig mong sabihin? Ang susunod kong misyon ay sa isang pribadong handaan. Sosyal, mataas ang seguridad, puno ng mga gwardya. Mas madali sana akong makapasok kung may isang kaakit-akit na babae sa tabi ko. Hindi. Halika na, Jin. Nasa iyo na ang buhok, nasa iyo na ang muka. Papasa ka kaagad. May ipapahiram pa nga akong susuotin mo. Huwag mong subukan. Ay, huwag kang mahiyain. Undercover work lang to. Sa panaginip mo. Jin, teka. Napuno ng tawanan ng bar habang patuloy ang panunukso ni Alex. Ngunit unti-unting dumilim ang ekspresyon ni Jin. Tahimik siyang tumayo, inayos ang mga hibla ng buhok na bumagsak sa kanyang muka, at biglang tumakbo palabas ng pintuan ng bar. Marahan siyang lumapag sa makipot na eskinitang bato. Presko ang hangin ng umaga. May halong amoy ng inihaw na karne at nilulutong kastanyas mula sa mga karatig na pwesto. Buhay na ang palengke ng street food, puno ng ingay at tawanan. Sumisigaw ang mga tindero ng kani-kanilang alok. May mga batang tumatakbo, may hawak na tinapay, habang ang amoy ng pampalasa at usok ay pumupuno sa paligid. Naglakad si Jin sa pagitan ng mga pwesto, sa ilalim ng mainit na liwanag ng umaga. Umiingay ang mantika sa mga kawali, kasabay ng kalansing ng mga barya. At doon, may isang bagay na nakatawag ng pansin niya. Isang maliit na pwesto na nagbebenta ng mga palamuti at alahas. Mga pilak na kadena, palawid at simpleng mga batong hiyas na maayos na nakalatag sa kupas na telang pelus. Napatingin siya sa isa. Isang palawid na hugis maliit na singsing. At bigla niyang naalala ang kanyang kuwitas. Ngayon ko lang napansin. Wala nang kwentas ko. Baka nahulog ko sa dagat. Ay nako, mahalaga pa naman sa akin yun. Tumalikod siya, ngunit sa kumikislap na metal na mga palamuti. May sandaling gumalaw ang kanyang refleksyon. Hindi lang ang kanyang muka, may anino sa likod niya. Mahina, malabo, pero malinaw ang pakiramdam. Bumagal ang mga hakbang ni Jin. Iyon na naman ang pakiramdam na iyon. Parang may gumagapang sa batok niya. May sumusunod sa kanya. Sumulyap siya sa salamin ng mga tindahan sa palengke. Nakikita ang refleksyon ng mga tao sa likod niya. Wala namang kakaiba. Ngunit nang lumiko siya sa kanto, may isa pang pares ng yapak na sumabay sa kanyang bilis. Bigla siyang bumilis ng lakad. Pumasok sa makitid na eskinita sa pagitan ng dalawang gusaling bato. Unti-unting nawala ang ingay ng palengke. Napalitan ng patak ng tubig at malalayong huni ng mga sigal. Lalong lumamig ang hangin. Walang tao sa eskinita. Mga anino lang at ang bahagyang amoy ng kalawang. Huminto si Jin at humarap. Sige na, kung sino ka man, lumabas ka na. Mula sa dulo ng eskinita, may isang taong lumitaw. Mabagal. Sinasadya ang bawat hakbang. Umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga pader. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Walang sagot ang lalaki. Nagpatuloy lang siyang lumapit. Nakalugmok ang ulo. Nilulubog ng hood ang kanyang mukha sa dilim. To be continued.